Pag nalaman nila yung ginagawa mo, hindi sila magdadalawang isip ng patayin ka. Tigilan mo na ako. Sa pagpasok ni Samuel sa opisina ay nakasabay niya si Agnes sa elevator pero hindi niya ito pinansin at nang saktong kakausapin na siya ni Agnes ay sakto namang nagbukas yung elevator kaya dali-daling lumabas si Samuel kaya hinabol naman ito ni Agnes. Sabay tinanong niya kung pwede niya itong makausap pero hindi pinansin ni Samuel. Hinabol pa niya ito hanggang sa loob ng opisina niya na agad niyang tinanong kung bakit siya iniiwasan at kung hindi niya ito narinig na ang sabi niya ay mag-uusap sila. Galit namang sinabihan ni Samuel na wala na silang dapat pag-usapan pa, sabay binalaan niya si Agnes na kapag malaman ni Roldan yung ginagawa niya ay hindi sila magdadalawang isip na patayin siya kaya umalis na ito. Pagkalabas naman ni Agnes ay saktong dumating sila Roldan at Jacob na halatang hindi maganda ang araw nila pero binati pa rin sila ni Agnes. Sabay palihim niya silang tinitignan sa loob ng opisina nila lalo't nakaglas lang ito kaya kitang-kita sila sa labas pero hindi nila naririnig ang mga usapan nila. Tinanong ni Jacob kung ano ang gagawin nila dahil hindi pwedeng mawala yung deal na yun. Dahil kahit pinakita nila yung crypto wallet ni Mike sa mga nakatransaksyon nila ay hindi nila tatanggapin yung deal hanggat hindi nila nahahawakan yung pera. Sakto pang tumawag yung boss nila na tanda ang pangalan niyang nakasave sa cellphone ni Roldan. Nanggigigil si Roldan nang sagutin niya ito at nangakong malapit na nilang makuha yung pera, sabay napasigaw pa ito nang naputol na yung linya. Agad namang tumayo si Samuel at sinadya niyang puntahan sila Roldan at Jacob sa kanilang opisina. Sinabihan ni Roldan si Jacob na kapag hindi nila nakuha yung pera sa mas madaling panahon ay sira lahat ng plano nila. Kumatok si Samuel sabay tinanong niya kung nakakaabala ito kaya kinontrol ni Roldan yung galit niya sabay sinabihan niyang pumasok na ito. Agad namang inabot ni Samuel yung isang folder. Sabay sinaad niyang yun yung presentation niya at nang lumabas na ito ay nag-sign si Jacob gamit ang kamay niya sa mismong likod ni Samuel na babarilin nila ito. Sinaad ni Roldan na naiinip na si Tanda kaya kailangan nilang gumalaw na si Samuel sa lalong madaling panahon para makuha niya yung seed phrase na kung kailangan nilang itulak ay gagawin nila. Pagkapasok naman ni Samuel sa opisina niya ay pinuntahan siya agad ni Agnes na may daladalang mga folder para hindi siya mahalata na kunwari may mga ipapapirma ito na tinanong niya kung ano ang sinabi ni Samuel kila Roldan at Samuel pero sinabihan naman ni Samuel na tigilan na siya kaya wala na siyang nagawa pa nang ipagtabuyan siya ni Samuel. Habang nagbabasa naman si Zeke ay tinakpan niya yung mukha niya nang dumating ang papa niya na agad naman siyang sinabihan na kumain na sila. Nang mahalata ng papa niya na nagtatakip ito ay agad niyang inalis yung libro pero mas nagulat ito dahil may mga pasa sa mukha ng binata. Agad tinanong ng papa niya kung ano ang nangyari sa kanya at kung sino ang may gawa na kung kaklase niya ay sabihin niya sa kanya para kausapin niya yung mga magulang nila para tigilan na siya. Sinumbat naman ni Zeke na para ano pa at kung ano ang sasabihin niya sa kanila at kung may mukha pa siyang ihaharap sa kanila dahil nawalan sila ng pera dahil sa kanya. Sinabihan siya ng papa niya na kahit ano pa ang maging kasalanan niya sa kanila ay wala silang karapatan na saktan siya, na hayaan niyang kausapin niya ang mga magulang nila para sabihin gumagawa na siya ng paraan para maibalik nila yung pera nila para hindi na siya saktan at para hindi na siya madamay doon. Sinumbat ni Zeke na naniniwala pa talaga ang papa niya na masusolusyonan pa niya ang ginawa niya na wag na itong umasa dahil hindi yun mangyayari at kung saan siya nakakita ng na-scam na nabawi nila yung pera nila. Habang kahit tinaboy naman ni Samuel si Agnes ay hindi pa rin ito titigil hanggat hindi nakukumbinsi na makipagtulungan ito sa kanya. Dahil desidido si Agnes na pabagsakin sila Roldan at Jacob maging ang kanilang buong kumpanya dahil sa kanilang mga iligal na ginagawa pero madaming buhay ang maisasakripisyo bago nila ito magawa na maging mga mahal nila sa buhay ay hindi magdadalawang isip sila Roldan at Jacob na idamay sila dahil sisiguraduhin nilang hindi sila babagsak at sisiguraduhin nilang magiging maganda pa rin ang integridad nila sa harapan ng mga tao.
Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Sins of the Father dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga advance episode. Marami pong salamat.